saklaw niyan ang mga sigalot at tensyon na dulot ng agawan ng teritoryo, whether it be brought about by sovereignty or sovereign rights dito sa South China Sea. Yung Scarborough Shoal, bakit ba nawala sa atin yan? Nawala sa atin yan noong panahon ni dating Pangulong Aquino. Dahil siya'y naniwala sa panguto ng mga Amerikano na pumayag daw ang Beijing sa sabayang pag-atras ng ating mga Navy. Ang totoo, hindi pa aprobado ng gobyerno ng Beijing. So ang umatras lang yung sa atin, naiwan yung sa China. Inuto tayo ng Amerikano. Hindi dahil gusto nila na makuha ng China yun. Hindi. They are already setting the stage para may justification yung muli nilang pagbalik dito at sasabihin nila kinakailangan magkaroon ng regional peace, regional stability dahil ang aggressor ninyo ay ang China. Naka-play po sila as early as 2012. Iyan ang masaklap na katotohanan na ginawa sa atin nung lagi nilang sinasabing Big Brother or treaty ally or kakampi. Walang tunay na kapatid na nagmamalasakit sa kanyang kapatid na magdadala sa kanya sa isang gulo, sa isang away, sa isang rumble na hindi naman dapat pasukin at wala siyang kapanapanalo. Whether they admit it or not. Sinuko na ng Marcos administration ang ating soberanya sa Amerikano. Aminin man nila o aminin man niya o hindi. Yung unang 5 na dagdagan ng 4 na EDCA sites, these are all U.S. military bases. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayong maglokohan pa. Ito ay sa inyong lahat. Tanghali na pala, sorry. Magandang tanghali sa inyong lahat. And medyo malalim ang ating pag-uusapan. So with your permission, I'd like to sit down as well. We'll try to break down the many important issues that we have to discuss that were previously discussed by great speakers who spoke before me. So kung inyo pong pahintulutan, ako po ay uupo rin katulad ninyo. I was listening intently to the many speakers who spoke before me. And of course, the last one, si June, what struck me really was his opening, not that statement, but the question, why am I here? Natanong ko rin kanina nung narinig ko siya, why am I here? Why are you here? Why are we going around the country and pushing for our advocacy, saying no to war and no to U.S. military bases? Yes, you heard it right. No to EDCA, not EDCA bases. No to U.S. military bases because whether they admit it or not, they are here. They have occupied us. Why am I here? Because I love my country. I love the Philippines. Why am I here? Because I love the Filipino people. That includes all of you. And let me include you now. Let me speak on your behalf. Why are we here? Most importantly, because we love our Filipino youth. We want to protect them. We want them protected. We want them to live a life that all of us here today, at least our generation,
have long aspired for. Pinangarap din naman natin makapamuhay ng payapa, maunlad at progresibong Pilipinas, hindi ba? Subalit, sa kasalukuyang estado ng ating gobyerno na ninanakaw lang ang pera nating Pilipino, ito'y mistulang, hindi na pangarap, bangungot na lamang. But still, we are here today at the pain of being accused of being pro-China and anti-US, of being accused as traitors, falsely and blindly by the US propagandists and by the administration, PR people and propagandists. But I don't care, because it's clear to me I am here with you because I love the Philippines, I love the Filipino people, and I love our youth. I want them to have that future that we, our generation, we will no longer have. Sadly, we will no longer enjoy. But we are here standing up for the Filipino youth and for the beautiful and intelligent race of Filipinos that are yet come. Kaya tayo naririto. At wala tayong pakialam pare-pareho kung tayo'y sabihan na tayo'y mga traidor, tayo ay pro-China, hindi po. Tayo ay pro-Filipino, tayo ay pro-Philippines, and we are saying no to war and no to US military bases. And this is the underlying reason why we are here today, and we will continue to go around the country and gather and stand as one. Let me backtrack a little. In 2022 State of the Nation address, the very first given by the current administration, President Bongbong Marcos said, with respect to our place in the community of nations, we shall continue to be a friend to all and an enemy to none. An enemy to no one. That was just 2 years back in 2022. But where are we now? We are on the brink of war against the nuclear-powered and superpower nation, China, our neighbor. And pag hindi po natin ito napigilan, pati yung libo-libong nanunood sa iba't ibang media platform, pag hindi po tayo nagkaisa at labanan itong napipintong giyera, tayo po'y mauuwi sa kasaysayan na isang napakahinang nasyon naghamon at pumunta sa isang armadong digmaan laban sa isang nuclear superpower nation kagaya ng China. At ito po ay hindi empty rhetoric or pananalita lamang. Let's go by the numbers. Ang ekonomiya ng Pilipinas in 2024 is projected to be somewhere near $470 billion. $470 billion ang ating tinatayang magiging ekonomiya. Pag tiningnan mo, ba malaki? $470 billion hindi ho peso. Subalit, pag tiningnan mo yung kabuuan, ang linalabanan natin, ang dinuduro-duro natin, ang gusto nating girahin at makipagdigma ay ang China. Ang ekonomiya ng China this year, 2024, is poised to reach $18.1 trillion. So kung titingnan pa lamang ho natin sa numero, 471 billion ang tinatayang magiging halaga ng ating ekonomiya. Makikipagdigma ka sa isang napakalaki na, territory-wise napakalaki na ng China.
Number of population, napakalaki ng China. Militarily, naval, air force, wala tayong panama sa China. Idugtong mo pa ang halaga ng kanilang ekonomiya. Pasimplino natin, dahil itong usaping ito ay napakahalaga. Ang Pilipino mahilig sa basketball, mahilig sa boxing. Sa boxing may tinatawag tayong tale of the tapes. Kung makikita mo ang maglalaban si Tyson tsaka si Manny Pacquiao, hindi pa nagsisimula ang boxing, alam mo na kung sinong matutulog at kung kaninong kamay ang itataas. Ang pinag-uusapan lang natin dito, hindi nga yung 12 rounds. Maaring segundo lang ang itatagal ng labang yan. Ganon din sa basketball. Adik ang Pilipino, at least sa basketball. Si Ka Eric talaga maraming alam ito. Napatawa tuloy ang audience ito. Kung ang naglaban ay ang Dream Team, yung Olympic Team, 2024 Olympic Team ng USA, ilaban na natin yung pinakamagaling na Gilas Pilipinas. Alam nyo na lang din, ang pinag-uusapan na lang dito kung ano ang final score. Ganon din dito sa napipintong digmaan ng Pilipinas laban sa China. Subalit ang masaklap, wala naman tayong away na masidhi laban sa China. Sure, maraming pagkukulang din ang bansang China. Normal naman yun sa international relations. Yung maraming hindi pagkakaunawaan, yung maraming hindi pagkakasunduan. Pero hindi naman normal na apihin mo ang mga tropa at sundalo at Coast Guard ng Pilipino, lalo na yung ating mangingisda. Subalit, hindi gera ang tugon dito. Lately, if you may have noticed, they have scaled down on their warmongering, war positioning, and war rhetoric. Why? I think, with all humility, kayo, yung inyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't iba ninyong pamayanan, grupo at lugar ay nagbubunga na. Namumulat na ang mga Pilipino. And I agree with the speakers before me. Ang gobyerno ni Marcos, ang gobyerno ng Estados Unidos, at tayo dito sa ating advokasiyang no to war and no to US military bases at sakbang ng maisog, we are also racing against time. Nagkakarera tayo pare-pareho. Ang karera natin ay higit na marangal sapagkat tayo ay kumakarera na hindi matuloy ang kinakasanilang digmaan laban sa China dahil sa pambubuyo, sa utos at pang-uuto ng mga Amerikano. Sila naman, ang Estados Unidos, yung deep state kung tawagin o yung kanilang war contractors, they are racing against time because from all indications, mukhang ang mananalo ay ang Republican, si Donald Trump. At pag si Donald Trump ang nanalo, walang garansya na hindi pa rin tayo kakaladkarin ng US State Department sa gera. Pero mas malaki ang pag-asa na humupa itong pangbubuyo ng Amerikano, itong panggagamit sa atin ng Amerikano. At itong Marcos administration na hinila tayong lahat sa bingit ng digmaan ay kumakarera din sapagkat alam nila pag hindi natuloy itong agenda nilang gera, hindi rin matutuloy yung kanilang agenda na term extension at patuloy nagpapalawig ng kanilang mga sarili sa poder, kanilang mga kamag-anak, angkan at pamilya at kaibigan. Kaya tayong tatlong hanay ay kumakarera, we are racing against time. That is why I agree with all the speakers before me. Kaya tayo naririto, nagkakaisa tayo. We do not want war. War is obscene. Malaswayan. Walang mananalo at walang nanalo sa gera. Except America. Except America. I have nothing against
the Americans. I have nothing against them personally. Pero nakakagalit kapag tinutulak nila tayo sa digmaan na hindi naman natin gusto. Kailangan maintindihan, lalong-lalo na yung libo-libong nakasubaybay sa iba't ibang social media platform. Ang anumang armas na nuklear o missiles na galing China, halimbawa sumiklab na at naging full-blown war, ang digmaan ng Pilipinas at China, it will take hours. There will be several hours of delay pagka ito'y inilaunch na bago makadapo ito, kung makakadapo man, sa lupa ng Estados Unidos. Papalapit pa lang yan, ini-intercept na ng United States Air Defense System. Wala tayo nun. Tayo, segundo lang, babagsak na yan. Sa Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Metro Manila, may konting delay. Dito sa Visayas, may konting delay. Sa Mindanao. Pero babagsak pa rin yan. Why? Because this government is lying through their teeth by falsely, erroneously invoking false reliance on the 1951 Mutual Defense Treaty. Marami po tayong pag-uusapan. Sisikapin ko pong pasimplihin. Lagi niyong naririnig yan. The Americans will come to our aid in case of an armed attack. Sabi yan nung mga nagsasalita para sa gobyerno na nagsusulong sa digmaan. Mali. Hindi nila sinasabi na yung 1951 Mutual Defense Treaty ay automatic. Hindi automatic yan. Maraming kondisyon yan. At ang isang kondisyon, kung ang pinagmulan yan ay yung usapin diyan sa South China Sea, sa Spratlys, hindi po sisipa ang Mutual Defense Treaty at mapoprotektahan ang Pilipinas. Bakit? Hindi pa po tapos yung usapin kung sino ba o kanino ba yung mga pinag-aagawang teritoryo diyan sa South China Sea. At nung 1951, nung pinasok natin yung MDT, wala pa yung ganitong usapin. So it is impossible na nung pinasa nila yung Mutual Defense Treaty, ay naisip na nila na saklaw niyan ang mga sigalot at tensyon na dulot ng agawan ng teritoryo, whether it be about by sovereignty or sovereign rights dito sa South China Sea. Yung Scarborough Shoal, bakit ba nawala sa atin yan? Nawala sa atin yan noong panahon ni dating Pangulong Aquino. Dahil siya'y naniwala sa panguto ng mga Amerikano na pumayag daw ang Beijing sa sabayang pag-atras ng ating mga Navy. Ang totoo, hindi pa aprobado ng gobyerno ng Beijing. So ang umatras lang yung sa atin, naiwan yung sa China. Inuto tayo ng Amerikano. Hindi dahil gusto nila na makuha ng China yun. Hindi. They are already setting the stage para may justification yung muli nilang pagbalik dito at sasabihin nila kinakailangan magkaroon ng regional peace, regional stability dahil ang aggressor ninyo ay ang China. Naka-play po sila as early as 2012. Iyan ang masaklap na katotohanan na ginawa sa atin nung lagi nilang sinasabing Big Brother or Treaty Ally or kakampi. Walang tunay na kapatid na nagmamalasakit sa kanyang kapatid na magdadala sa kanya sa isang gulo, sa isang away, sa isang rumble na hindi naman dapat pasukin at wala siyang kapanapanalo. Sana ho maintindihan din ng ating mga kababayan. Dito nagkakaintindihan tayo. Kayo ay sumusugal din
ng inyong pangalan, ng inyong trabaho, ng inyong pagkatao, ng inyong muka na mabansagang mga traidor at pro-China. Subalit panatag ang loob natin. Kaya tayo naririto dahil mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang Pilipino, and again, gusto nating mabigyan nung buhay na pinangarap nating magkaroon, na hindi na tayo magkakaroon, kundi yung mga kabataang Pilipino at yung mga darating pang salinlahi. Because I think it will take a generation. And a generation, I think, is 20 to 30 years bago natin ma-overhaul yung ganitong maling sistema at maling pananaw na ginagawa ng Marcos administration. Ilahad ko rin kung bakit din tayo sumisigaw to uphold, defend, and respect our Constitution. Let me just lay down to you at least the fundamental provisions of our Constitution that are repeatedly being violated by this present administration. Article 2, Section 2, yung sinasabing the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy and adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the principles of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. We renounce war as an instrument of foreign policy. Isinusuka ng Republika ng Pilipinas ang digmaan bilang bahagi ng ating ugnayang panglabas sa ibang nasyon. Nasa saligang batas po iyan. Another salient provision, Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, taking into consideration the paramount considerations are national sovereignty. Violated po yan, whether admitted or not. Sinuko na ng Marcos administration ang ating soberanya sa Amerikano. Aminin man nila o aminin man niya o hindi. Yung unang 5 na dagdagan ng 4 na EDCA sites, these are all U.S. military bases. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayong maglokohan pa. Ito ay basing militar ng Estados Unidos. Second, territorial integrity. Ito yung ginagamit nilang cover to guarantee or rather to justify their position with a little constitutional invocation. Kaya tayo humihingi ng tulong sa Amerikano dahil gusto natin protektahan ang ating territorial integrity. Mali. Territorial integrity, pinayagan mo nga pumasok at magkaroon ng US military bases dito. Violation na yon ng ating territorial integrity. Ngayon, gagamitin mo na susugurin tayo ng bansang China. Mali. Sinakop na tayo ng mga Amerikano. Pangatlo, yung national interest. National interest ba natin pumasok sa isang digmaan? Ang ating national interest ay kapayapaan. At ang national interest natin sa aking pakiwari ay economic interdependence. What does it mean? It doesn't mean that we will swing all the way in favor of US and totally antagonize China. It's not a zero-sum policy. Hindi ito US in favor of China or China in favor of US. Walang ganon. Hindi natin sila kinakailangang, walang trade-off. Yun ang ating national interest. And again, it is in violation of Article 2
Section 28, another constitutional provision which reads, consistent with national interest, adopts and pursue a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. How sure are we na walang armas nuklear ipinasok na ang mga Amerikano sa siyam na US military bases na narariyan na? So these are just but some of the many constitutional provisions that this Marcos administration is continuously violating. Kada araw na nariyan ang base militar ng Amerikano, kada araw na tayo ay occupied na ng mga Amerikano, they are violating our Constitution on a daily basis. And that is why, apart from saying no to war, no to U.S. military bases, together we shout, uphold, protect, and defend our Constitution. Yung militarization, siyam na ho, at least on record and on paper, siyam na yung US military bases. Pero hindi nga ho natin alam ang katotohanan, higit pa sa siyam yan. Sigurado tayo dyan. Siyam lang yung on paper. Siyam lang yung dokumentado. Siyam lang yung pinapaalam sa atin. Siyam lang yung nalalaman at pinapaalam sa atin. Pero higit marami pahurian ang mga nakadeploy na mga tropang Amerikano sa iba't ibang formerly Philippine military bases now converted into US military bases. And these are all, mind you, rent-free. Ngayon, sinabi nung kakapunta lamang dito na Secretary of State Blinken at nung kanilang Defense Secretary Austin na once in a generation investment daw na nagpasok o nag-allocate o nagtakda ng $500 million worth of military aid or investment ang Estados Unidos para sa Pilipinas. $500 million. Subalit ang katotohanan, if you may care to visit the site of the esteemed columnist writer Bobby Tiglao, doon sa kanyang isinulat, ang katotohanan, 180 million lang. Yung 100 million ay military assistance. US Foreign Military Financing Program. At pag binasa mo yung justification ng US Military Foreign Financing Program, ang nakalagay po dyan, provides grant for acquisition of US ang kukunin mo lang, i-acquire mo lang, US defense equipment, services, and training. So sila ang nagpondo, pero sa kanila ka rin bibili. Dito, linuluto tayo sa sarili nating mantika. Babalik lang din sa kanila. Bigyan kita ng 500 million. Pero yan, pwede mo lang gastusin, pambili mo ng military hardware from us and us alone. Pwede ka mag-hire ng services, ng training ng consultant, pero kinakailangan Amerikano. Hindi ba tahasang panggagago ang ginagawa sa atin ng mga Amerikano? Okay. Yung $80 million of the $180 million is the development assistance. Baliwala na ho yun eh. Whether it's 100 million, it's $80 million, put them all together, magpaloko na tayo, at least kwentuhan, $500 million of US foreign military assistance. Bakit mo susundin ang Amerikano? Dahil sa $500 million? Bakit hindi mo muna kausapin, pakinggan ang Pilipino higit pa, ang mga overseas Filipino workers, na ang contribution sa ating ekonomiya
ay 33.5 billion US dollars. Nagpapaalipin ka sa Amerikano dahil sa pangako nila na $500 million lang na assistance? Bakit isinasantabi mo yung lagi niyong tinatawag na mga bagong bayani na ang contribution sa ating ekonomiya ay $33.5 billion noong 2023 and it is about to increase in 2024 kung patuloy silang magpapadala at magre-remit ng pera. Nasaan ang pagmamahal mo sa bansa? Nasaan ang pagmamahal mo sa Pilipino? Mahal mo pa talaga ang Pilipino? O sadyang tinutulak mo lang paano masalba ang interes ng pamilya mo? Sama mo na riyan kung paano ma-recover yung mga sequestered, confiscated at tagong yaman. Hindi tayo dapat pumayag. Nabanggit din kanina ni Ka Eric, hindi inosente itong Amerikano. Kaya sila ganun na lang din ang galit kay Pangulong Duterte sapagkat naobliga silang ibalik yung Balangiga Bells. Kinuha nila sa atin yan. Ginawa nilang war booty. Ba't ang katotohanan, trophy? Dahil nung ginawa nila, they turned Samar into a howling wilderness. Ang namuno niyan, yung Colonel Jacob Smith. Infamously part of our history. Ang sabi nung Colonel Jacob Smith, it will please him more. The more people that you kill, the more that it will please me. Ganong kagago yun. Subalit, nung natapos yung tour of duty niya dito sa Pilipinas, at siya'y bumalik na sa Amerika, siya'y nagretiro, hindi colonel. Prinomote pa. Naging general yun. Ang kanyang kautusan din, lahat ng 10 years old up na Pilipino, patayin ninyo. Yan ba ang kaibigan? Sadyang kinakalimutan ng Amerikano, yang masaklap na bahagi ng ating kasaysayan. Nangyari na ang nangyari. Maaari naman nating i-improve ang ating relasyon, ang ating samahan. Pero nauulit na naman yung kanilang panloloko. Hindi lang Samar ang gagawin ng mga ito into a howling wilderness. Buong Pilipinas. Susunugin ito ang buong Pilipinas. Using as a cover, Chinese aggression. Huwag tayong pumayag. Totoo, hindi ho namin gusto yung aming pag-iikot and presenting to you this very, very scary, dire, and dark scenarios. Sana dumating yung panahon nag-uusap na tayo ng mas magaang, mas masaya, progreso at progresibo ng Pilipinas. But first things first. Ito ang ating date with our respective destiny. Ito yung ating nakatadhana sa ating buhay. Ito yung ating hinaharap sa punto ng ating kasaysayan. Harapin natin ng may isog, harapin natin ng buong tapang ating labanan habang meron pang panahon. Huwag tayong pumayag. And of course, nariyan din naman tayong mga pare-parehong ordinaryong Pilipino. We can only do so much. But ako naniniwala yung ating advokasya mas malakas sa kesa anong armas, pandigma, baril, nuclear man. Kinakailangan lang tayong magsama-sama, maging consistent at buhayin ang higit na maraming kaalaman ng ating mga kababayan. Yung AFP, alam kong marami rin ang nakasubaybay na ating mga kaibigan mula sa Sandatahang Lakas.
Ang sinasabi pong patriotism is to stand up. Not for your president when he is already wrong. Patriotism is standing up for your country and for your people. And I say this again. Walang destabilizer dito. We are not calling for the overthrow of this administration. In fact, we are helping rebuild the government. Sila ang nagwasak, lintik ang korupsyon, kaliwat kanan. Yung EDCA sites na ginagawang panloloko, ang sabi nila ang EDCA is for relief and humanitarian assistance. For relief and humanitarian response. Pagbigyan natin, kunya-kunyari nakikipaglokohan tayo. Subalit, finak-check din sila ng tadhana. Meron ba kayong nadama o nakita na pre-position US equipment or personnel bago hagupitin ng bagyong Karina at habagat ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa? Wala. Meron ba kayong naaninagan, nakita, naramdaman o narinig na US equipment or personnel on the ground habang tayo'y binabayo ng bagyong Karina at habagat? Wala. Meron din ba kayong naramdaman na US equipment o tulong immediately and long after Typhoon Karina is gone as well as habagat? Wala. Hindi totoo na ang EDCA ay for relief and humanitarian response and preparedness. EDCA is in preparation for war against China. Huwag tayong pumayag. US, back out! Back up, ano? Back? Kala ko, fuck off. Pwede rin. Pwede rin. Again, I have nothing against the Americans. Pero pag linuloko mo na ang mga Pilipino, pag dinadala mo na kami sa bingit ng digmaan, hindi tayo magkakasundo. Lumaban tayo para sa Pilipinas, lumaban tayo para sa mga Pilipino. Narinig ko rin kanina ang ating kasama si Ado talking about war that should be launched is war, the war that should be waged is war against hunger, against poverty, against inflation. Inflation rate ng July ay 4.4%. Lagpas doon sa pinoproject ng pamahalaan. Maraming factors. Of course, 3/4 niyan dahil sa bad governance ng kasalukuyang pamahalaan. Pero ang pinaka-tinamaan niyan ay ang mga mahihirap. 5.5% doon sa mahihirap nating kababayan. And let me just correct the very wrong notion. Huwag ho kayong maniniwala sa kwento ng mga banyaga, lalo na ng Amerikano, that the Philippines is a poor country. No! Hindi mahirap ang Pilipinas. Kaya nga nila tayo gustong-gusto eh. We are situated so well and we are rich in natural resources. That's why they are still here. Hindi mahirap ang Pilipinas. Pero totoo, kailangan tayong maglungsad ng gera against poverty. May issue tayo, malala ang issue natin sa poverty o kahirapan. Dalawang magkahiwalay na bagay po iyon. Yung pagiging mahirap ng Pilipinas, fake news yun. Yung pagiging mahirap ng Pilipino, totoo po iyon. Dahil kung tayo'y mahirap na bansa, hindi tayo pagtsatsaga ang lukuhin ng mga ito. Mabilis pa sa alas 4, lalayuan tayo ng mga ito. But they see something na gusto nila pang higupin. Kagaya ng kasalukuyang administrasyon, hinihigop ang pera ng bayan. Huwag din ho tayong pumayag.
War against corruption. Ito po ay alam kong marami rin na mga nasa kanilang tanggapan, opisina at hanap buhay. War against corruption. Yung 90 billion pesos na PhilHealth funds. Pati ba naman yung PhilHealth funds? Ninakaw nyo na nga yung higit na bulto ng 5.7 trillion budget 2024 ng Pilipinas. Hindi pa ho nabubusog talaga ito mga ito. Kukunin pa yung PhilHealth funds. Yung PhilHealth funds po, yung 90 billion, yan po ay pera ng mga empleyado na sa ayot sa gusto ho natin, deducted po iyan tuwing araw ng sahod. Kasi contribution natin yan doon sa health insurance na pinapatakbo ng gobyerno. Pera po ng mamamayan yan. Pera ng mga manggagawa yan! Pera ng mga manggagawa yan. Huwag niyong pakialaman at kupitin na naman yung PhilHealth funds na yan. Ang sabi nila, excess funds. Bisitahin ho nila yung RA 11223, if I'm not mistaken, yung Universal Healthcare Act, now Universal Healthcare Law. Section 11 lang po ang importante dyan. Huwag ho kayong matakot pag-usapan ng batas. Ang batas, ang saligang batas at ang inyong karapatang pantao ay usaping hindi pang abogado lamang. Kailangan to nalalaman ng bawat mamamayan. Kailangan to na didiskurso ninyo. Sapagkat dito umiikot ang pang-araw-araw nating buhay in relation to the government and the government officials. Kailangan alam natin, wag ho kayong matakot pag-usapan yan. Karapatan ninyong malaman ang ating saligang batas at ang mga batas ng umiiral. Yung Section 11 po ng batas na yan, sinasabi dyan na ang perang excess o yung sobra sa mga koleksyon ng PhilHealth, gagamitin mo lang yan sa dalawang bagay. Palawakin at palawigin ang serbisyong covered ng PhilHealth. For example, there are 11 illnesses covered. Kung kaya mo nang gawing 12, 13, 14, 15 illnesses covered, so be it. So be it. Yung mga hindi kasamang sakit dati dahil hindi sakto o hindi kakasya yung pondo, ngayon may sobra na, isama mo na sa coverage ng PhilHealth. At pangalawa, kung may sobra ka pa ring pondo, yung contribution monthly ng mga direct contributors, halimbawa 5 piso kada buwan, kung kaya mo nang gawing 475 or 450 or 4 pesos, ibaba mo na. Doon mo lang gagamitin yung excess funds ng PhilHealth. Dahil katangi-tangi ang karakter ng PhilHealth, ang PhilHealth lang ang isa o nag-iisa o iilan sa may mandato na yung perang sobra for this year, hindi lang mariretain, gastusin mo parang awa mo na for the benefit of all your members. Hindi yan para ibalik sa National Treasury na ang kanilang layunin lang ay to fund the unprogrammed appropriation, yung mga korupsyon nila. Bakit tayo ang magpopondo ng korupsyon nyo? Bakit kami ang magsusustina ng mga luho at bisyo ninyo? Hindi pa ba kayo nakontento sa pondo ng gobyerno na kinukupit ninyo? Ito yung mga digmaan na dapat nating ilunsad. Digmaan laban sa kahirapan, sa kagutuman, sa kawalan ng maayos na trabaho, underemployment, unemployment, corruption, inflation, and drugs. Ito yung gerang nagbibigay buhay. Ito yung gerang nagbibigay pag-asa. Hindi yung gerang kanilang itinutulak na nakamamatay. Wala ho tayong panalo sa gerang yan. Hindi natin interest yan. Hindi yan saklaw nung tinatawag national interest. Ang nangyayari po ngayon, it is already the interest of the United States ang isinusulong ng Marcos administration. And kami ho dito, we are drawing strength from you. Kami ay naririto, lumalakas ang loob dahil magkakasama tayo.
At sana, pagkatapos ng ating forum ngayong araw, higit pa tayong dumami. Hindi po ito para sa akin, hindi po ito para sa inyo, hindi po ito para sa amin. Tapos na po tayo. Yung pinangarap nating buhay, hindi na natin makakamtan. Hindi dahil negative ang aking pananaw or pessimistic ako. Hindi yun. Totohanang usapan lang. Pero hindi tayo titigil doon. Gawin natin ito para sa kinabukasan. Yung mga batang Pilipino, yung mga grade school, high school, yung nasa koleyo, punong-puno pa ng idealism, may magagandang pangarap. Yan ang atin nalang isipin. Tayo, tapos na tayo. Kung between now and until the time that the Creator will call on us and time to depart this earth, hindi natin ay mapipigilan natin at hindi natin masasaksihan ang digmaang ating pinapangambahan. Sa tingin ko, maganda na yung buhay na ating ipamalalagi dito sa mundo. Tigilan lang ho natin ito. Huwag na nating ipadanas. And for the youth who are watching us in many social media platforms, pagka nagkaroon ng armadong sigalot laban sa China, magsasara ang lahat ng eskwelahan. Naramdaman ninyo ito nung pandemic. Nagsara ang eskwelahan. Nung simula, masaya. Dahil sa bahay lang, walang eskwela, walang pasok. Subalit naglaon, ayaw rin nilang lumaking makulang o salat sa kaalaman. Higit pa, ayaw nilang lumaking mga mangmang. COVID pa lang ho ito. Pag ang nagkaroon tayo ng gera laban sa China, titigil kayo ng pag-aaral. Kalimutan nyo na muna ang inyong magagandang pangarap dahil lahat tayo ay maghihirap. Kaya pigilan natin ito. Yung mga kabataan, pag-usapan ninyo, huwag kayong matakot. Ito ay para sa inyo. And when the time comes, you are strong enough. And I know you will be brave enough. Pagpatuloy nyo yung ganitong advokasya, dahil I'm sure yung generation ninyo ay haharap din sa mga pagsubok. I just hope and pray, hindi ganito katindi, kundi kung paano pa lalong mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang mga masasarap na pinag-uusapan. And maybe one day, even when we are all old and gray, makapagharap-harap pa rin tayo ng ganito at ang pinag-uusapan na natin kung paano pa mapabuti ang ating ekonomiya, paano pa mapabuti ang ating peace and order, paano pa natin mapababa ang mga incidents of criminality and drug proliferation and drug addiction. Yun ang masarap na pagpupulong na one day, I hope, bago man tayo lumisan sa mundong ito, ay magharap-harap ulit tayo. Yun naman na ang ating pinag-uusapan. And with that, wag din ho kayong manghinaan ng loob, because if we're going to use the contemporary events as a measure of any success, natakot po sila doon sa 88% rejection of Chacha. Pumosisyon ang mamamayang Pilipino no to Chacha. Medyo tinago po nila yan. Iba naman o sinulong nila yung digmaan laban sa China. Pero namumulat na ho ang higit na maraming Pilipino. Sulong po natin ito. Kailangan higit na mas marami ang nagsasalita. Because when that time comes at matatauhan din yan, ia-atras din nila. Haven't you noticed? They have scaled down on their war rhetoric, war positioning, and war mongering. Kumalma ng kaunti. Ang salita na nila ngayon, yung salita na isinusulong ng hakbang ng maisog at nung no to war, no to EDCA, no to US military bases. Ano po yun? Diffuse and de-escalate at itigil na yung megaphone diplomacy, rather resort to face-to-face diplomacy. Slowly,
Pero hindi po tayo dapat magkampanter yan. Dahil just a few days ago, binubuhay na naman nila yung usapin na baguhin yung term limitation. Dalawa lang agenda sa buhay ng mga ito. Kung hindi lulusot ang tsa-tsa, kailangan magkagera. Kung hindi malulusot ang gera, kailangan magka-tsa-tsa. But best for them, lumusot yung tsa-tsa, lumusot yung gera, habang buhay na sila sa pwesto at hindi naalis yung mga yan. Kaya wag ho nating payagan, wag nating hayaan. And with that, I hope I'm able to cover much of your concern. And again, I am here and I'm confident I can speak on your behalf. We are here because we love our country. We have no other country. We have no other country except our beloved Philippines. We are here shouting no to U.S. military bases, uphold, respect, and defend our Constitution because we want to protect our youth. We want them protected and we want to give them that kind of life that we all deserve, including us. But let reality confront us now. Tayo siguro, except yung mga ilang mas bata di hamak sa atin dito, pwede pa. Pero tayo naman na medyo nasa gitna na at medyo nasa abante na, hindi ibig sabihin sumuko na kami. Lalaban ho namin ito para sa inyo at para sa kabataang Pilipino. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.